mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Jerome. 31 years old at isa kong delivery truck driver dito sa may Valenzuela. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Main. Lalo na kapag gabi at bumabiyahe ako para maghatid ng mga padala. Minsan nga kapag may mga confession kang binabasa, napapangiti ako. At minsan naman, napapailing. Dahil sa mga pagkakamaling nagagawa ng mga tao nang dahil sa pag-ibig. Pero hindi ko akalaing darating ang panahon na ako naman pala ang magkakaroon ng isang kwentong hindi ko alam. Hindi ko alam kung pagmamahal ba o isang pagkakamali. DJ Main, my best friend ako. Tawagin na lamang natin siyang Kate. 29 years old, isa siyang pharmacy assistant. At halos 8 taon na kaming magkaibigan. Sa tagal ng panahon, parang nasanay na kaming magkasama sa lahat ng bagay. Kapag may problema siya, ako ang tinatawagan. Kapag ako naman ang may pinagdadaanan, siya naman ang nakikinig. Pero DJ Main, hindi ko maikakaila. Matagal nang hindi pagkakaibigan lang ang nararamdaman ko para kay Kate. Siya kasi yung uri ng babae na gusto kong makasama habang buhay. Ang problema lang, torpe ako. At si Kate ay isa sa mga babaeng hindi nawawalan ng manliligaw. Maganda siya, mabait, masarap kausap. Kaya hindi nakakapagtakang palaging may mga lalaking nagkakagusto sa kanya. At ako? Nananatili lang akong best friend. Tagapayo. Tagapakinig. Tagasalo ng mga kwento niya tungkol sa mga nandiligaw sa kanya. Minsan nga, DJ Main, ako pa mismo ang humahatol kung sino ang mukhang matino at sino ang hindi. Pero sa loob-loob ko, ako yung piliin mo, Kate. Dahil kahit isang beses, hindi ko kayang isiping may ibang lalaking makakakuha sa kanya. Kaya naman may pinlano ko. Isang bagay na alam kong mali pero alam kong makukuha ko siya. Malakas ang ulan noong mga gabing iyon. Halos walang tigil. Sakto rin namang nagpapasundo si Kate sa akin noong mga oras na yon. At dahil nakatrack naman ako, sinundo ko na siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi ko sa kanya na magpalipas muna kami ng oras. Patilain muna ang ulan. At dahil hindi rin naman ako nagmamadali nung gabing iyon, kontrolado ko ang sitwasyon. Nung una, normal ang lahat. Kape, kwentuhan, at syempre may pinagchichismisan. Pero habang tumatagal, DJ Main, parang lumalalim yung mga usapan namin. Hanggang sa napunta kami sa usapang tungkol sa isang lalaking nanliligaw sa kanya. At nung marinig ko kung paano siya ngumiti habang ikinukuwento yun, parang
may kumikirot sa dibdib ko. Parang sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano katindi yung selos ko. At habang pinapakinggan ko siya, may mga bagay akong naiisip na dapat hindi gawin ng isang best friend. Parang may kakaibang init kasi sa aking katawan ang biglang gumapang. Sumabay pa ang malakas na ulan. At habang siya ay aking pinagmamasdan, mainit at matinding tibok ang aking naramdaman. Jermaine, nag-confess ako kay Kate. At hindi ko kayang marinig yung tungkol sa lalaking sinasabi niya. Habang ikinukwento niya ang tungkol sa manliligaw niya, doon ko unang naramdaman ang takot na mawala siya. At sa gabing iyon, kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ang pagbuhos ng aking nararamdaman. DJ Maine dinaan ko sa init ng katawan at laro. Pinaramdam ko sa kanya ang gigil. Ang gigil na matagal ko nang kinikimkim. Noong magdampinga ang bawat bahagi ng aming katawan, pakiramdam ko gusto niya rin ang mangyayari. Pero yun pala, ay akala ko lang pala. Dahil nang humupa ang ulan at init ng aming nararamdaman, bigla siyang nagalit sa akin. Doon ako nahimasmasan. Alam ko nang mangyayari iyon, DJ Maine. Pero akala ko magkakaroon ng magandang senyales. Akala ko magkakaroon ako ng pagkakataon. Kumapit ako sa pag-asang baka ako ang piliin niya. Lalo na pag may nangyari sa aming dalawa, lalo na best friend niya ako. Kaya pinilit kong pakinggan ang sinisigaw ng damdamin ko. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya, na kaya ko siyang alagaan, na mas kilala ko siya ikumpara sa mga manliligaw niya. Pero ang sagot niya lang sa akin, DJ Maine, ay, Jerome, mahalaga ka sa akin. Pero hindi mo pa rin pala ako kilala eh. 8 taong kitang pinagkatiwalaan. Pero hindi ko akalaing darating yung araw na matatakot ako habang kasama kita. Para akong nagising sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay sinira ko ang pagkakaibigan namin. At pakiramdam niya rin ay sinira ko ang pagkakataon na magkakajowa siya. Pero hindi naman kasi ganoon, DJ Maine. Ayoko lang makita na hawak siya ng iba. Ngayon, DJ Maine, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko ba bang ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Kate? O dapat ko nang tanggapin na may mga taong kahit gaano mo kamahal, hindi talaga nakatakda para sa iyo? Papaano rin kaya ang pagkakaibigan namin? Pakiramdam ko kasi ay nasira ko ang 8 taon naming pinagsamahan dahil sa ginawa at pag-amin ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po, from Jerome of Valenzuela City. Pero alam mo, Jerome, maraming tao kasi yung nagkakamali sa pag-aakalang kapag matagal mo nang mahal ang isang tao, may karapatan ka nang mapasa iyo siya balang araw, o pwedeng isipin na ikaw din ang pipiliin niya. Kasi yung totoo dyan, Jerome, hindi naman nasusukat ng tagal ng nararamdaman ang karapatan sa puso ng isang tao. At dito sa naging confession mo, hindi ang pag-amin ang naging problema.
karapatan mong sabihin yung tunay mong nararamdaman. Ang masakit lang, dumating ka dun sa punto na hinayaan mong mauna yung selos na nararamdaman mo kesa doon sa respeto na dapat mong binibigay. At kapag yan yung nangyari, minsan hindi lang pagkakaibigan ang nasasaktan at nasisira, kundi nababasag din yung tinatawag na tiwala. At kapag mahal natin kasi yung isang tao, syempre gusto natin mapasaya siya, lahat kung ano yung kaya nating ibigay, gagawin natin. Pero kapag dumating tayo dun sa puntong gusto na lang natin siyang mapasa atin, kahit hindi naman tayo gusto, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Hindi na pagmamahal ang nangunguna, kundi yung takot mo na kasi baka mawala siya. Which is, yan nga, aminado ka, yan yung naramdaman mo. And naiintindihan kita dyan, Jerome. Masakit talagang marinig na may ibang taong nagpapasaya dun sa taong mahal mo, lalo na pag nagkakaroon kayo ng conversation na doon. Bakit pag binabanggit niya yung ibang tao, masayang masaya siya? Tapos ikaw, samantala nandyan ka for 80 years na parang, hindi niya ba ako napansin? For me, napansin ka niya, pero siguro hanggang kaibigan lang talaga. At masakit din maging tagapakinig ka lang habang iba yung laman ng puso ng taong ginugusto mo o mahal mo, 'di ba? At may mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano mo kamahal yung isang tao, kailangan mong tanggapin na hindi sapat ang pagmamahal mo para piliin ka niya. And tungkol naman dito kay Kate, sa iyong kaibigan, pakinggan mo yung sinabi niya. Hindi niya naman sinabi sa'yo na masama kang tao . Ang sinabi niya, natakot siya. Diba? Na kapag nasira kasi yung tiwala, hindi na sapat yung salitang, mahal naman kita, Kate . Diba? Para maibalik mo agad yung mga nabuo ninyo nung 8 taong iyon. Kailangan mo ng panahon, ng respeto, and yung totoong pagsisisi doon sa nagawa mo at yun, kung ano man yung nagawa mong mainit-init na gabing iyon. At kung ako naman yung tatanungin mo, Jerome, wag mo muna siyang pilitin na tanggapin na agad-agad yung iyong pagtatapat, yung pagmamahal mo sa kanya. Diba? Bigyan mo siya ng time, and wag mo ring ipaglaban ng isang bagay na malinaw niyang hindi pa kayang ibigay sa ngayon. Baka kasi nagulat pa siya, 'di ba? Inaano niya pa 'yan, pinaprocess niya pa lahat 'yan. Ang mas mahalagang ipaglaban yung pagiging mabuting tao pagkatapos ng pagkakamali na nagawa mo kay Kate. Ipakita mo na totoo naman talaga yung hangarin mo, wala kang masamang intensyon. Na totoo talaga lahat ng sinabi mo sa kanya kahit hindi mo pinipilit yung sarili mo sa kanya. So now, ang gawin mo, humingi ka ng tawad kay Kate. Humingi ka ng tawad na wala kang hinihintay na kahit anong kapalit. Humingi ka ng tawad dahil alam mong nasaktan mo yung taong mahalaga sa'yo. At kapag dumating yung araw na patawarin ka ni Kate, di magpasalamat ka. At kung maibalik yung pagkakaibigan ninyo, ngayon, iyon ang gawin mo, Jerome. Ingatan mo na. At kung piliin naman niyang lumayo, respetuhin mo iyon. Dapat sa pag-amin mo, niready mo na yung sarili mo kung ano man yung maging desisyon niya. Kasi ang goal mo naman, hindi naman ipilit yung sarili mo at hingin kung ano yung gusto mong marinig na sagot . Ang goal mo is para guminhawa yung pakiramdam mo at yung pagiging totoo mo sa kanya. Kasi yung tunay na pagmamahal, hindi yan pinipilit. Hindi yung pinipilit mong manatili ang tao sa buhay mo. Dapat marunong kang tumanggap kahit hindi ikaw ang pinili. And yung pag-amin ng nararamdaman, hindi yan nakakasira ng pagkakaibigan. Pero ang pagkawala ng respeto at pagsira ng tiwala, iyon ang bagay na mahirap buuin muli. It takes time. At hindi lahat ng mahal natin ay magiging atin. Pero lahat ng taong mahal natin ay nararapat
pa ring respetuhin. Especially yung kanilang damdamin, desisyon at kung hanggang saan yung hangganan nila. Kasi at the end of the day, mas gugustuhin mong maalala ka ng isang tao bilang taong nagmahal ng totoo kesa taong minahal nga siya pero hindi naman binigyan ng respeto. You can confess your feelings, but you cannot demand the same feelings in return.